Ito, may post si Sas Rogando Sasot na medyo nakakalungkot na naman dahil may mga naghihirap, mayroon ding nagpapakasarap, lalo na sa mga konsyerto sa palasyo. Okay. 1 hour ago na post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, during the Roman times, it was bread and circus. In Pulboronic times, it's NFA rice and concerts. So, ang mainit na issue ngayon is yung 20 pesos per kilong bigas na ibebenta sa Visayas starting tomorrow. And then, ito, dinagdagan, may mga pakonsyerto pa. Okay, so, Philippine Star na post 4 hours ago, sinare ni Sas, sabi ng Star, to honor the sacrifices and overseas Filipino workers and their contribution to the country's economic development, the OFWs will be treated tonight to a concert at the Kalayaan Grounds in Malacanang. Wow! So, ang tanong, ilang pamilya kayang OFWs ang dadalhin sa Malacanang? Okay, so the Department of Migrant Work, ito na yung balita sa Philippine Star. Palas to honor OFWs with concert. The Department of Migrant Workers said OFWs and their families are set to enjoy a night filled with fun and entertainment in the event dubbed Concierto sa Palasyo. So, yun ang tanong. How many millions o thousands OFWs? Basta worldwide. Alam ko, millions ang OFWs eh. So, ilang pamilya ang dadalhin nila sa konsyerto sa palasyo? Tapos, magkano ang gastos ng gobyerno? So, sinong gumastos dito? Initiated by the Office of the President. Alam ko na. Di ba, ito, opinion ko lang ito Correct me if I'm wrong. Sariling observation ko lang ito. Karamihang OFWs yung bumoboto na ng online voting. Karamihan PDP laban. Yung mga nagrereklamo na bumoboto na iba ang lumalabas sa resibo, puros PDP ang binoboto eh. Wala pa akong nakitang post o reklamo OFW bumoto sa alyansa at ibang lumabas. Hindi kaya, tapos, kailan ba yon? Zero remittance week ng OFW. So, protest yung nangyari kay PRRD. So, tinagurian na ngayon ang OFWs na silent force sa eleksyon. Kasi, may mga nabasa akong post na ang mga OFWs dinidiktahan ang kanilang mga pamilya dito sa Pinas. Ito ang iboto nyo Pag hindi, walang padala. At maraming OFWs na nag-confirm na ganyan talagang gagawin nila. Ako ang nagtratrabaho dito, ako ang masusunod. Pag hindi nila butuhan yung gusto ko, bahala sila. May nabasa nga akong post Tatay daw niya, OFW tatay niya, hindi ko ipagbibili ang boto ko. Sabi daw ng tatay niya. Sabi, sige, padalhan kita ng 10K. Iboto mo, straight PDP 10. Sige na. Mabilis pa sa alas 4 yung tatay na ayaw ibenta ang boto. Pinapili lang. 10K PDP sige, padala mo. Meron ding OFW, anak niya. Parang iPhone naman ang kailangan. Sige. Botante na yung anak. Okay. Duterte plus to, may iPhone ka. Kung ayaw mo kong sundin, wala kang iPhone. Siyempre, ang anak. Sige. Ganon ang power ng OFW ngayon. Karamihan. Maka Duterte, mahal na mahal nila. Bago na-aresto ang Tatay Digong. Saan siya galing? Hong Kong. Nagkaroon ng gathering doon at naghumiyaw sa tuwa ang mga OFWs. Nakita si PRRD at Bibing Sara. Pagbalik niya galing Hong Kong, yun na. Kinidnap na. Ngayon, dito sa Netherlands, grabe. Pagmamahal ng mga OFWs.
Kahapon may napanood akong Reels, Facebook Reels, isang bus galing Italy, punong-puno, mga kababayan natin nagbisita doon sa Duterte Park. Kaya, ito kaya ang rason para suyuin ang mga OFWs? Nagtatanong lang naman. Kaya, magkano ang gastos dito? Hindi naman nakalagay dito kung ano lang, concert initiated by the Office of the President. The concert will feature inspiring stories of triumph and trials of FWs and their excellence on the global stage that fosters pride for the Filipino nation. Anong pride for the Filipino nation? Okay, mga kababayan nating OFWs. Itong ginawa nila kay PRRD, nagdala ba ng karangalan sa bansa? O nakakahiya kayo dyan? Marami akong nabasang comments na ang mga OFWs nahihiya na dahil sinisingil sila ng kapwa nila workers na bakit gano'n ang ginawa sa dating... So, anong nag-broke pride? Dahil sa ginawa kay PRRD, naging pulutan tayo sa iba't ibang bansa. Dahil tayo lang, mabuti pa ang Timor-Leste or East Timor. Hindi nila binalik dito si ex-congressman Teves dahil may sinusunod silang batas. O tayo naman, isinorender ang dating presidente, nagbigay ba yan ng karangalan? So, mga OFWs, natutuwa ba kayo itong pakonsyerto in honor daw sa inyo? Anong comment nyo? I-comment naman. So, sige, konsyerto lang. Bahala na ang taong bayan ngayong Mayo 12, lalo na OFWs na dinidiktahan nila ang pamilya nila bumoto sa Duterte plus 2 dito sa Pinas ngayong Mayo 12. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito, inilala natin pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Kaya salamat sa inyong panonood na hindi kayo nag-iisip ng ads. Panoorin nyo ang video na ito. Walay ni nanay ug ni tatay sa among nahinabangan og yero so karon ako silang bisitahon. Ayo! Ayo! Ay maayong udto nay tay. Og karon mao na ni ang nahatag ni tatay ug ni nanay nga yero. So nataon na gid nila so maayo nang ilang atop. Nanay tatay unsa ninyong maistorya bahin sa gihatag sa inyo nga yero lansang og Plinsen. Karon maayo na inyong atop. Nagpasalamat mi kay na hinabangan migsin ug lansang apil na ang nagvideo ug sa Ginoo. Daghang kaayong salamat. Hinaut ta nga mapadayon ang hinabang. Aron wala tay problema. Daghan ang hinanglan pa sa hinabang sa Ginoo. Hinabang. Dagan pa ang nanginahanglan nay. Oo. Oo. Og karon nay og tayo nga nailisan na inyong atop di ba maayo na ba? Wala na ulan, wala na tulo. So maayo na gyud. So salamat kayo tay nay. Salamat kayo. God bless.